Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Alam mo ba kung ano ang bukasyon ng bawat tao? Matagal akong naging OFW sa ibang bansa. Sa Hong Kong, sa Macau, sa Bahamas, sa Panama, sa China, at ngayon sa Amerika. At marami akong naranasan na pang-api ng ibang tao. Lalo yung mga ibang mga banyaga na ang tingin nila sa atin, mga Asian o sa akin, ay mababa. Pero alam nyo ba ang sikreto? Paano ko napagtagumpayan ang lahat? Panalangin. Tama yung sabi ni Lord sa Ebanghelyo ngayon na sabi niya, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, umaapi sa inyo. Kaya, ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay pag tayo ay nakakaranas ng kahirapan o pang-api ng ibang tao, gantihan natin ng mabuti. Gantihan natin ng mabuti. Sa pamamagitan ng panalangin, pananahimik pero nanalangin para sa kanila. Sabi nga ay ang ibibigay mo ay blessing, biyaya, hindi yung ganti. Hindi ka papayag na ikaw inaabuso, pero ang hinihingi ng Diyos ay huwag kang gumanti ng masama sa mga kasamaan. Kundi ang ganti mo ay kabutihan. Kung di ang ganti natin ay panalangin, pananahimik at panalangin para sa ibang tao, lalo yung mga umaapi sa atin. Kaya kapatid, anuman ang nararamdaman mo ngayon na pinanghinaan ka ba ng loob dahil sa mga itrato ng ibang tao? Manahimik ka lang at magdesisyon. Kailangan kasi magdesisyon. Hindi yung nakukuha sa pakiramdam. Yung pakiramdam ko ay patatawarin ko siya. Pakiramdam ko ay mamahalin ko siya. Ang dapat natin ay magdesisyon. Love is always a decision. At alam nyo ba kung ano yung pangunahing bukasyon ng bawat isa sa atin? Ito yung magmahal, to love. Yung ipadama natin ang pagmamahal sa ibang tao. Hindi lang yung inisip natin yung kaligtasan natin. Kaligtasan din ng mga taong umaalipusta sa atin, yung mga umaalipin sa atin. Dahil pag napagtagumpayan natin ito, nagawa natin ng kabutihan, nagawa natin yung mabuti, magmahal, tayo ay hindi nalalayo doon sa karakter mismo ng Diyos. At ito ang hinahanap niya sa atin, yung maging katulad tayo ng Diyos. Kapatid, ito ang hamon at paalala ng Diyos sa akin ngayon, na kung may mga tao ka pang hindi kinakausap o hindi pinapatawad, ay ibigay mo na dahil nasa iyo rin ang kalayaan. Maaring hindi para sa kanya kung ayaw niyo magpatawad, pero ang pinakamahalaga, importante sa lahat, ikaw ay makalaya sa iyong nararamdaman, mas masayang mabuhay dito sa mundo kung wala kang hinanakit, kung wala kang tinatagong sama ng loob, kundi kabutihan dahil bibigyan ka ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan. Ito yung kayamanan na hindi nawawala sa buhay ng isang tao. Kaya kung tayo ay na-bless sa ating reflection ngayon, ibahagi natin sa iba. Baka may mga tao rin na nangangailangan ng paggabay sa pagpapatawad. At punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.